Kinumpirma ni House Infrastructure Committee Co-Chairman Terry Ridon na nakatakda nilang ipatawag sa mga susunod na pagdinig ang mga dating miyembro ng Bicameral Conference Committee na tumalakay sa 2024 national budget. Ayon kay Ridon, ang mga iimbitahang dating miyembro ang tanging makakapagpaliwanag kung paano na isingit sa General Appropriations Bill ang 94 million pesos na flood control project sa Bulacan na napag-alamang ghost o non-existent. Kabilang anya sa mga maaaring ipatawag sina Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co at dating Senate Committee on Finance Chairman Sani Angara na kapwa nanguna sa kani-kanyang contingent para i-reconcile ang bersyon ng budget. Ang 94 million pesos na proyektong tinutukoy ay ang struktura sa Angat River sa Plaridel, Bulacan na base sa inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ay hindi kasama sa 2024 National Expenditure Program o sa House version ng GAB. Lumabas sa pagsisiyasat na 3 linggo pa lamang di umano ang nakakalipas nang simulan ang proyekto na ipinatutupad ng kontraktor na Wawaw Builders. Iginiit ni Ridon na ang layunin ng imbitasyon kina Ko at Angara ay upang tanungin kung alam nila kung sino ang nagsingit ng pondo. Pero mangyayari pa niya ito sa susunod na 2 o 3 linggo. Bukod sa 2 mambabatas, muling ipatatawag si dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara at ang Wawaw upang tanungin kung siya ba ang proponent o hiniling sa sinuman mula sa Senado o Kamara. Ang susunod na Infracom hearing ay tinakda sa September 9 araw ng Martes kung saan sentro ang usapin sa umano'y 9 na kumpanya ng pamilya Diskaya na ang lisensya ay nirevoke na ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.